Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Kung ikaw ay nakapagtrabaho na sa ibang bansa, ay dyan mo pa lamang marirealize na ibang-iba talaga ang Pasko sa Pilipinas. Dyan ka lamang makakakita na buwan pa lamang ng Setyembre ay abala na ang mga tao sa paglalagay ng dekorasyon sa loob at labas ng kanilang bahay. Normal na lamang din ang makarinig ng Christmas songs kahit saan ka magpunta. At higit sa lahat ay kung maglalakad ka sa kalsada, ay damang-dama mo na talaga ang paparating na Kapaskuhan dahil sa dami ng mga tindahan na nagbebenta ng mga produkto na pwede mong ipangregalo. At hindi rin mawawala ang mga pagkain na sa Kapaskuhan mo lamang matitikman. Nitong Disyembre lamang ang mahigit 50,000 mga tao sa Barangay Apopong na matatagpuan sa General City sa Mindanao ay abala na rin sa pagsalubong sa darating na Kapaskuhan. Karamihan sa mga ito ay excited sapagkat uuwi ang kanilang mga mahal sa buhay na talaga namang kukumpleto sa selebrasyon nila ng Pasko. Ngunit bago pa man sumapit ang Kapaskuhan, ilang pamilya mula sa Barangay Apopong ang magluluksa dahil sa isang krimen. Base sa ulat, noong gabi ng December 7, ilang mga residente ang nagtaka sapagkat ang ilang aso na kanilang mga kapitbahay ay tahol ng tahol. Sa kadahilanan na karamihan sa mga aso ay tagabantay talaga ay hindi sila nag-isip ng kakaiba. Kinabukasan, ang ilan sa kanila ay nagising na lamang sa isang malakas na sigaw. Nang dumungaw sila sa kanilang bintana ay napakadami ng mga tao pati mga otoridad ang pumapaligid sa bahay na ito. Sa cellphone video ng ilang mga residente ay makikita ang paglabas ng mga ito ng isang stretcher at sa ibabaw nito ay isang bagay na natatakluban ng kumot. Ang tela ay duguan at sa loob ng bahay ay maririnig ang malakas na iyak. Ang balita ay mabilis na kumalat sa buong Barangay Apopong at kinabukasan ang mga tao sa internet ay sunod-sunod na nag-post ng pakikiramay sa pamilya ng biktima. Bagamat naging tikom ang bibig ng mga otoridad sa detalye sapagkat gumugulong pa ang investigasyon, ay hindi naman nila napigilan ang ilang mga tao na may cellphone na ilagay sa internet ang ilang impormasyon tungkol sa kaso. Tulad ng ang biktima ay ang 21 taong gulang na si Miyuki Pukhari Kim. Ang ilang residente pati kaibigan at mga kaklase nito ay talagang nagulat sa balita. Ngunit mas mawiwindang sila nang malaman na ito ay pinatay sa loob mismo ng sarili nitong bahay, ang lugar kung saan ay 100% kang dapat ligtas. Ano mag-yun ka ba't yun ninyo na? Nganong dili ba ako nga bunaban ko? Wala na'y kusok! Ang mga residente sa Barangay Ipopong ay hindi makapaniwala na ang ganong krimen ay mangyayari sa kanilang lugar. Sapagkat ayon sa statistics, bagamat may mga pailan-ilang krimen na nangyayari doon tulad ng naka-one-night shooting, ay yun pa lamang ang unang beses na sila ay nakaranas na may nangyaring brutal na krimen. Ayon sa mga residente ay apektado sila sapagkat kakilala nila ang biktima. Pero ang mas ikinabahala nila ay maaaring ang dating ligtas nilang lugar ay hindi talaga ligtas at baka merong isang tao o mga tao na magaling lamang magbalat kayo na mabait pero aatake at may gagawing masama kung magkaroon ito ng tsansa. Ilang araw pagkatapos ng krimen, ilang mga estudyante ang sama-samang nagtipon sa CFA escort na ito para alalahanin at manawagan ng hustisya sa nangyari kay Miyuki. Ang mga ito ay kumanta, nag-alay ng bulakla at pati na kandila. Halos lahat sila ay naiiyak dahil sa hindi napapanahon na pagpanaw ng biktima. Ang mga kamag-anak naman nito na dumulo sa candlelight vigil ay nagpasalamat sa mga taong dumamay at nagbigay ng respeto sa namayapa nilang kapamilya.
Sa mensahe ng mga estudyante ay nalaman ng publiko na isang mabuting tao at estudyante si Miyuki, kaya hindi nila maintindihan kung bakit may gustong manakit at ang malala ay pumatay dito. Pero kung nato siya karon sir, magkatawa na to sa mga karon. Sujud ko itawasan sir, naitapot na siya, dili lang. Habang naghihintay ng autopsy report, ang mga otoridad ay mabilis na inimbestigahan ang nangyari at tiningnan ang bawat anggulo at sinimulan nila ang pagsisiyasat sa personal nitong buhay dahil ang salarin ay baka may personal na galit dito. Ngunit kahit anong pagsisiyasat sa bawat detalye ng buhay ni Miyuki ay hindi naman sila nakakita ng anumang clue sapagkat kung titingnan mo ang social media profile ng biktima ay mailalarawan mo itong katulad lamang ng ibang mga college students. Sa ulat ay nakalagay na isinilang si Miyuki noong August 24, 2004. Kung saan bansa at bakit tila may pagka-Japanese ang kanyang pangalan at Korea naman ang kanyang apelyido ay walang nakakaalam kung bakit sapagkat ang nani nito ay napaka-pribado sa buhay. Ang tanging impormasyon na lumabas tungkol kay Miyuki ay isa siyang 4th year college student sa Mindanao State University sa General Santos City. Ito ay tinatawag na fish scholar sapagkat kumukuha ito ng Bachelor of Science in Fisheries. Dahil sa nagmamayari ng Small Town Lottery o STL ang kanyang nanay, ay nagawa nitong masuportahan ang lahat ng kanyang mga gusto sa buhay. Sa kadahilanan na ito ay likas na palakaibigan, si Miyuki ay nagkaroon ng maraming mga kaibigan sapagkat mabilis itong mapakisamahan at talaga namang napaka-sociable nito. Sa ilang taon nito sa university ay hindi lamang siya nagkaroon ng maayos na grado, pero ang confident na si Miyuki ay hindi rin nahihiya na maging representative ng Fisheries Department sa iba't ibang contest at minsan rin itong sumali sa Pair of Fisheries kung saan nakakuha siya ng ilang mga parangal. Mahilig din ito sa cosplay. Kahit marami itong mga extracurricular activities ay hindi naman ito pinapabayaan ang kanyang pag-aaral. At upang magkaroon ng balanse sa buhay ay hindi nakakalimutan ni Miyuki ang mag-unwind. Katulad ng ibang mga college students ngayon, kung ito ay wala sa beach, ang dalaga ay makikita naman na kasama ang kanyang mga kaklase at kaibigan sa loob ng bar. Ang mga ito ay masaya sapagkat ilang buwan na lamang ang kanilang hihintayin at makakagraduate na sila. Pero ang mga pangarap ni Miyuki na makatulong sa kanyang pamilya ay hindi na matutupad pa dahil ito ay pinatay. Nang lumabas ang autopsy report, ito ay sinaksak ng 15 beses. Ngunit kahit sobrang daming saksak sa biktima ayon sa medical examiner, ang tumapos talaga sa buhay nito ay dahil sa strangulation. Sa madaling salita, ito ay sinakal na naging rason kung bakit ito namatay. Idinagdag ng medical examiner na ang mga tama o saksak dito ay hindi ganon kalaliman. Bagamat maaaring may posibilidad na nawalan si Miyuki ng maraming dugo, nang masuri ng eksperto ang ulo ng biktima ay may senyales na ang utak nito ay hindi nakatanggap ng oxygen, kaya 100% siyang sigurado na sinakal si Miyuki. Sa inisyal na investigasyon, ang ilan ay naghinala na baka ang salarin ay may personal at matinding galit sa biktima. Sapagkat kung mahilig kang manood ng mga documentaries tungkol sa krimen, madalas sabihin ng mga forensic analyst na kung ang biktima ay sinakal at sinaksak ng napakaraming beses, kadalasan ang salarin ay may matinding galit dito. Kaya ang mga otoridad ay tiningnan ng mga taong malapit dito. Pero wala silang nakitang clue sapagkat lahat ng mga ito ay merong valid at solidong alibay. Lahat rin ng mga tao na malapit kay Miyuki ay nagpatunay na wala itong nobyo at wala rin silang alam na may galit o taong may sama ng loob sa biktima. Nang walang makuhang clue ang mga otoridad ay bumalik ulit sila sa crime scene at sa obserbasyon ng mga ito pati na rin sa impormasyon na sinabi ng pamilya ng biktima na baka ang motibo sa nangyari ay pagnanakaw sapagkat may nawawalang 10,000 piso mula sa kita ng STL. Matatandaan mo kanina na nabanggit ko na ang ina ni Miyuki ay nagmamayari ng STL sa kanilang barangay kaya hindi na nagulat ang mga otoridad na baka ito ay tinarget ng masasamang loob.
Sa mga sumunod na araw ay naging matipid sa pagbibigay ng impormasyon ng mga pulis sa nangyari. Kaya habang naghihintay sa pag-usad ng investigasyon, sa post na ito ay nanghingi naman ng tulong ang isa sa malalapit na kaibigan ng biktima sa publiko ng pinansyal na tulong. Sapagkat ang pamilya nito ay walang kakayahan na mabayaran ang lahat ng gastusin sa burol at pagpapalibing dito. Kasunod niyan, ang hashtag Justice for Miyuki ay naging trending sa Mindanao. Kaya naman, ang malungkot na sinapit ng dalaga ay nakarating na rin sa alkalde at vice-alkalde ng lugar na iyon. Ang mga ito'y dumalaw sa burol at nangako na makukuha nito ang hustisya. Sa kadahilanan na naiinip na ang mga tao na malaman kung nahuli na ba ng mga otoridad ang salarin sa nangyari, ang mga pulis ay sinabi na meron na silang mga person of interest. At ilang araw pagkalipas nilang ilabas ang impormasyon na yan ay nagkaroon muli sila ng press briefing kung saan ibinahagi ng mga ito sa publiko na nahuli na nila ang mga salarin. Ang mga ito ay kinilalang sina Aaron na 22 years old, Oblong 28 years old at isang alias Inday na isang lalaki na 52 years old. Noong December 14, opisyal na ibinahagi ng hepe sa Mabuhay Police Station na ang mga hinihinalang salarin ay pabalik-balik na pala sa presinto sapagkat ang mga ito ay kinilang gumagamit at nagpapakalat ng ilegal na droga sa General Santos. Ang kapamilya ng mga biktima ay nagulat sapagkat hindi lamang nila kabarangay ang tatlo pero kapitbahay din nila ang mga ito at minsan ay binibigyan pa ang mga ito ng pagkain ng ina ng biktima. Sa mga reports ay lumalabas na ang mga hinihinalang salarin ay nagtatrabaho bilang padyak at tricycle drivers sa Barangay Ipopong at kung ang mga ito ay kapos sa pera ay umuutang din sila sa ina ng biktima. Bagamat hindi nila inilalabas ang naging resulta ng investigasyon ng SOCO kung meron bang mga physical evidence laban sa mga hinihinalang suspect, ang mga otoridad ay positibo na malakas ang kanilang kaso laban sa mga ito sapagkat si Aaron na isa sa mga salarin na di umano'y lookout ay umamin na. Ibinahagi nila na sa tulong ng PIDEA ay sunod-sunod nilang naaresto ang mga salarin sa isinagawa nilang buy-bust operation sa Barangay Apopong, Barangay Tumbler at Barangay Kalumpang. Ang mga ito ay di umanong nahuli na may daladalang ilegal na droga na may street value na mahigit 200,000 piso. Pero kahit mabilis ang naging pag-usad ng investigasyon at tila makakamit na ng mga kapamilya ni Miyuki ang hustisya, ang iba naman ay duda sa nangyaring investigasyon. At noong December 20, noong nakaraang linggo lamang, ay mas naging komplikado pa ang mga pangyayari dahil ayon sa report, ang 52 taong gulang na si Inday na isa sa mga inaakusahan ay pumanaw na. Ayon sa mga pulis sa presinto ay habang nakapiit sa selda si Inday ay bigla na lamang itong natumba. Naisugod pa ito sa ospital ngunit doon na ito binawian ng buhay. Oh, imong lalaps. Ang pimunita ng ilan ito ba? Ano ay panimapan? Ihapos mo ba? Nita man ko. Pangtoyok pang kahit Muha ko mo. Ang footage na yan ay kuha mismo sa ospital at ang lalaking nakaasul ay kinilalang si Inday. Pero mapapansin mo na ito ay tila litong-lito sa nangyayari. Pagkatapos nitong mamatay, ang live-in partner ni Inday ay matapang na humarap sa kamera para itanggi na may kinalaman nito sa nangyaring pagpatay sa kolehiyala. Ibinahagi nito sa interview na noong makita niya si Inday ay nagtaka siya sapagkat puro ito pasa at marami itong mga sugat. Kaya naniniwala siya na noong ito ay maaresto, si Inday ay binugbog ng mga pulis. Isiniwalat din niya na pagkatapos itong damputin at arestuhin ng mga otoridad, sa loob ng 2 araw ay walang makapagsabi sa kanila kung nasaan ang kinaroroonan nito, na talagang nakakapagtaka sapagkat sa pagkakaalam nila ay kung ang isang tao ay inaresto, iisa lamang ang dapat itong destinasyon, ang presinto. Ngunit ayon sa kanya ay kahit ang mga pulis ay hindi sabihin sa kanila ang kinaroroonan nito. Ang sumunod na impormasyon na kanilang nasagap ay nasa kritikal na itong kondisyon sa ospital. Dahil na rin sa lala ng sinapit ito, bukod sa mga pasa at sugat, si Inday ay tuluyan na ring nabulag. Hindi na rin nila ito nakausap hanggang ang katawan nito ay tuluyan ng bumigay. Ang kanilang pamilya ay humingi ng tulong sa mga pulis na imbestigahan ang pagkamatay nito dahil talagang naniniwala sila na may foul play na nangyari.
Ang sumunod na umalma sa paratang ng mga otoridad ay ang pamilya ng isa pang salarin na si Oblong. Kung matatandaan mo, ayon sa mga otoridad, ang tatlo ay naaresto nila sa buy-bust operation. Ngunit nagpatunay ang kapatid nitong babae na iligal ang pag-aresto sa kanyang kapatid sapagkat walang arrest warrant na ipinakita sa kanila at ang mas ikinakaalarma nila ay nang ito ay arestuhin sa kanya mismong bahay, ang mga lalaki ay lahat nakamaskara. At para patunayan ang kanyang mga sinasabi na ito ay dinukot nga ng mga nakamaskarang lalaki, ay inarelease nila ang kuha ng CCTV footage na ito. Ang mga tao na nakakita sa security footage ay sinabi na baka na-frame up lamang ang mga salarin para lamang maisara na ng mga otoridad ang kaso. Pero sa interview na ito kay Aaron na isa sa mga suspect ay nanindigan siya na kahit ano pang pagtanggi ng pamilya ni Oblong at Inday, ang dalawa ay ang talagang mga salarin sa nangyari. Gamit ang salaysay ng pamilya ng biktima at impormasyon mula sa extrajudicial confession ni Aaron, ay napagtagpi-tagpi ng mga otoridad ang nangyari noong gabi nang nangyari ang krimen. Sa kadahilanan na may pupuntahang birthday party ang ina ni Miyuki, ang dalaga ay pumayag na magpaiwan sa kanilang bahay para bantayan ang kanilang negosyong STL. Ang nanay nito ay nangako na papadalhan siya ng pagkain mula sa party kaya dapat wala itong ipag-alala. Inamin ni Aaron na noong gabi ng December 7 bandang alas 9 ng gabi, habang siya ay naglalakad ay nakasalubong niya sina Inday at Oblong. Di umano'y niyaya siya ng mga ito dahil meron silang titirahin. Gamit ang tricycle ay nagtungo sila sa kanilang target at nang nasa destinasyon na ay di umano'y pumasok ang mga ito sa STL booth. Nagsilbi siyang lookout habang ang dalawa ay pumasok sa bahay para maghanap pa ng mananakaw. Pero doon na di umano nagkanda leche-leche ang lahat sapagkat nasaksihan ni Miyuki ang pagnanakaw ng mga ito. Doon na di umano nagbanta ang dalaga na isusumbong niya ang dalawa sa kanyang ina. Kaya sa galit ay sinaksak ni Oblong ang biktima. Sa interview kay Aaron ay inamin nito na hindi siya sigurado kung magkano ba talaga ang nanakaw. Pero siya ay di umano'y binigyan ni Inday ng 800 pesos. Si Oblong ay itinanggi na may kinalaman siya sa nangyari. Inamin nito na noong araw na yun ay pumunta nga siya sa bahay ng biktima. Pero ang pakay niya lamang noon ay magbayad ng kanyang utang sa ina ng biktima. Sinabi rin nito na bumalik siya sa bahay ni Miyuki mula sa birthdayan para lamang din ihatid dito ang pagkain na iniutos ng ina ng biktima. Kahit ano pa ang pagtanggi na gawin ni Oblong, ang mga otoridad ay sinampahan pa rin ang mga ito ng kasong robbery with homicide. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa'yo, kabayan.